Mr. Gu, pinirmahan niya ba ang kasunduan? Tumanggi siya. Anong sabi niya, bakit siya tumanggi? Sabi niya na... Paano kung gusto ko ng status? Malibat sa pangalan. Sabihin mo kay Go YZ, hindi siya makapangyarihan at hindi niya ako kasangkapan para makatakas sa kulungan. Miss Ian! Status. Nasaan na siya ngayon? Pumunta si Miss Sia sa Garden Restaurant para sa isang appointment. Itong aking pamangkin ay nagpunta upang talungin ang kanyang pagkakakilanlan. Si Ian. Matapang ka talaga. Saan tayo pupunta? Sa Garden Restaurant. Okay. Hindi ba mahirap kumain ng ganito? Ayos lang ang buhok ko. Tara, kaya na tayo. Sandali lang. Gagawa ko ng magic trick para sa'yo. Hipan mo at tignan. Tanananan. Parang ito sa ginagamit ko. Paano ka nagkakaroon nito? Itali ko ito para sa'yo. Sabi mo, pareho ito ng ginagamit mo. Actually, kinuha ko ito. Gusto mo bang malaman kung saan ko ito nakuha? Sa balkonahe ng kwarto ng aking tiyuhin. Sabi ko na sa'yo dati, may kabutihang puso ang tito ko. Wala pa akong narinig na babaeng kasama sa paligid niya. Bakit may babae sa kwarto niya? Ano ang gusto mong sabihin? Itatanong ko lang sana sa'yo. Kung ano ang relasyon mo sa tito ko. Pumirma kami ng kontrata, ngunit natapos ng kasunduan. So empleyado ka ng Gu dati? Hindi. Huwag kang kabahan, hindi kita tatakutin. Hindi talaga ako nagdududa na may love at first sight ka sa tito ko. Okay, pag-usapan natin ang topic ngayong gabi. Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Sa totoo lang, alam kong hindi mo na mapigilan. Baka ayaw mo na akong pakasalan. Paano mo nalaman? Masasabi ko mula dito, hindi mo ako gusto. At medyo lumalaban ka pa sa akin. Alam ko rin ang maginang Sia pumilit sa'yo. Kailangan mo kong pakasalan muli. Alam ko rin na hindi ka nalabat first set sa akin. Bakit nagbagong isip matagpakasa sa akin? Maagang namatay mga magulang ko, kaya inalagaan ako ng tito ko. Siya isang playboy. Sinasadyang magambag sa pagpatuloy ng pamilya. Pagkatapos ay makakahanap ka ng isang mas mahusay na babae. Ako? Gusto talaga kita. Okay, seryoso ako. Tayong dalawa kapag tayo ay magkasama. Damdamin ay dapat nalinangin ng dahan-dahan. Okay, subukan natin. So idiwang natin ang ating matagumpay na pakikipag-ugnayan ng maaga. Kung tamang pagkakalala ko. Next week na ang birthday party. Kung tamang pagkakalala ko, next week na ang birthday party. Hindi ba masyadong nagmamadali mag-celebrate ngayon? Tito, umupo ka muna. Ikaw din, maupo ka. Tingin ko tito, kung ang dalawang taong ito ay may parehong isip, hindi mahalaga kung ito ay mas maaga o mamaya. Anong masasabi mo? Kaya tito, para sa kaligayahan ng iyong pamangkin, tutulungan mo talaga ako? Tama.
Depende yan sa performance ni Miss Sian. Tito, ano bang ibig sabihin nito? Miss Sian, ito ang bagay sa'yo. Sabi ko, hindi ako pipirma. Bakit mo naman pipilitin pumirma siyan yan? Mag-renew lang. Nasa talent market pa nga si Tito. Tungkol din ito sa mutual consent. Ayaw niyo manatili sa GU. Hindi madaling pilitin siya. Nasabi niya sa iyo na ito ay isang kontrata sa pagtatrabaho. Go, YZ. Hiniling ko na umalis ka na. Aalis ako kung pipirma ka. Tito, pagkatapos ay kailangan kong suriin ito para sa aking mapapangasawa. Anong dapat kong gawin kung niloloko mo ang aking mapapangasawa? Halika. Hindi na kailangan. Siya ay iyong kasintahan. Sobrang nag-aalala siya sa iyo. Siyempre kailangan mong ipakita sa kanya ng personal. Do you want? Umalis ka muna. Ano? Natatakot kang kakainin ko ang mapapangasawa mo? Tito, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang matanda na higit kong nire-respeto. Yan. Kaya mo na. Ang aking kumpirmadong fiancé. Paano naman ang tito ko? Yan ang tito mo. Huwag kang matakot sa kanya. Alam ko, dapat ka nang umalis. Okay, mag-usap kayo ng dahan-dahan. Mr. Gu. Ito ay isang tiyak na bagay. Anong ipinangako mo kay Gu Yuan? Nangako ako kay Gu Yuan. Naglakas loob ka. Go, YZ. Pabayaan mo na ako. Iyan, napakasama mo. Masyado ka nahulog para pakasalan siya. Oo, papakasalan ko siya. At ikaw ang kanyang tito. Dapat wala na tayong kinalaman. Huwag mong isipin yon. Pumirma ka. Kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito, ang ating nakaraan ay ilalantad ko sa pagkainan ng pamilya Gu at pamilya Sia bukas ng umaga. Mali itong ginagawa natin. Hanggat gusto kong gawin, kung anong klaseng henerasyon ang magtiyuhin, wala ka na dun. Maaari kang maging akin palagi. Laruan ba ako? Yan, nakabalik na ko sa China. Yan, nakabalik na ko sa China. Matagal na hindi tayo nagkikita. Halos nami-miss na kita. Alam ko mismo rin ako. Bukas ng gabi. Ay ang handaan ko sa pag-uwi. Dapat pumunta ka. Tapos huwag na tayong sasabihin pa. Makita na lang tayo. Mukhang maganda ito. Ang gandang pumili ni Miss Bai. Itong pinakabagong limitada edisyon ng Gucci, ang nag-iisa sa China. Kasama ito sa damit bukas ng gabi. Siguradong sisikat ito sa mga manonood. Ilabas mo, tingnan ko. Well, Sayang naman. Sayang naman itong kwintas na in-order ko. Miss, pakibalot ito para sa akin. teka, magkano binabayaran mo? Magbabayad ako ng doble. Hindi ko to ibebenta. Paano kung babayaran ko to ng 10 best presyo? Hinika ko sa perang pamilya namin. Nasa maling lugar kayo. Hindi ito isang auction house kung saan nakukuha ito ng pinakamataas na bidder. Hindi mo ba iniisip na maganda ito sa akin? May kilala akong mas maganda kaysa sa'yo. Sino ang minamahal mo?
Wala itong kinalaman sa'yo. Parang hindi. Ma'am? Ma'am? Ha? Wala na yung lalaki? Umalis na siya. Nakalimutan kong humingi ng number. Sabi na pinilayas na si Guyo ng maaga sa date? Iyan, sobrang kaya mo na ba? Hindi ko siya pinalayas agad. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat na magkaroon ka ng Master Guyuan? Tumayo ka! At tingnan mo yung sarili sa salamin. Hindi. Ayokong akitin mo si Guwaizi. Huwag pumunta sa pigi ng pamilya ba eh. Nagkakaya para sa isang pipin na pumunta. Ikaw ay nagrebelde? Sino ka? Kaibigan niyan yan. Naglakas loob ng sekta ng anak ko? So ano? Okay ka lang ba? Tingnan mong ginauna yung kaibigan. Ikaw? Ikaw isang pipe. Mas magaling yan kaysa sa inyong dalawa. Yan. Alis na tayo. Yan. Pasensya na. Bumuli lang ako ng alahas. Late na ako. Hindi na mahalaga. Nasisiyan ka ba sa nabili mong alahas? Kalimutan mo na. Nakita ko na rin sa wakas sa huli. Mayroon tayong isang bagay na hindi mabibigyan ng isang mayaman. Huwag mo pa sabihin. Nag-alok ako ng 10 beses sa presyo. Hindi man lang niya binigay. Tiningnan ko, ang kwintas na iyon ay nagkakalaga ng higit sa 80 milyon. Anong itsura nito? Gwapong lalaki. Ang aking sweetheart. Paano mo siya naging sweetheart? Hindi mo alam kung gaano ito kagwapo. Si Wan Dojin ay isang perpektong tao. Bumili siya ng mga kwintas na pambabae? Baka may girlfriend na siya. Nako, imposible. Tsaka sa kagandahan ko, anong klaseng lalaki hindi ko kayang talunin? Oo. Ang lalaki pinakaakit-akit. Nice kung matagumpay ka. Sayang naman hindi ko nahingi ng number niya. Huwag muna natin siyang pag-usapan. Paano naman ikaw at ako? Ang sinasabi ko sa akin sa WeChat noon, magkasama kayo ng kasintahan ng 2 taon. Hindi na kami magkasama. Hindi ako sapat para sa kanya. Kalokohan na hindi ka karapat dapat sa kanya. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Palagi ba siya sumusuko? Hindi mahirap para sa akin magpaliwanag. Itigil mo na lang ang pagtatanggol mo sa kanya. Yan. Walang damo kahit saan sa mundo. Iguraduhin pumunta ka sa party ko bukas ng gabi. Mga kababaihan at mga ginoo sa unang palapag ay naghihintay para sa'yo. Ano ito? Ang pamilya ba yan nag-host ng isang engranding piging ngayong gabi? Ipinagdiriwang ang pagbabalik ni Qianjin sa China. Umalis ka, Mr. Gu. Sana makapunta ka rin ng personal. Ang pamilya ba ay tumataas ng pagpapalakas ng taong ito? Siya nga pala, hiniling ko sa iyo na ilipat ito. Nabisuan si Miss Sia na lumipat sa iyong pribadong tirahan. Dapat nandyan siya ngayon. Maganda ba? Bakit mo hiniling na lumipat ako sa iyong lugar? Bakit gusto mo akong bigyan ng regalo? Hindi mo ba gusto? Paano kung hindi ko gusto? Siyan, ngayon ang unang araw na magkakabisa ang ating bagong kasunduan. Huwag mo akong galitin. Ano ako? Ikaw ba isang kanaryo sa pagkabihag? Di ba yun lang ang gusto mo? 2 taon na nakaraan, nagkaroon ka ng lakas ng loob ng gumapang sa kama at gusto mong pakasalan si Guyuan. Hindi ba tungkol sa pera ang lahat ng to? Pamangkin mang papakasalan ko sa hinaharap. Ano pa bang gusto mong gawin, Tito? Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa akin. Ayaw mo ba ng pera? Ang kayamanan daw nagpapangiti sa magandang babae. Ang kwintas na ito ay napakahalaga sa akin. Siyan, hindi ka pwedeng uwiti. Maging mabuti at gagawin ang iyong tungkulin bilang isang kasintahan. Pupunta ako sa handaan. Hindi ako papayag na umalis ka na walang pahintulot ko. Miss Sia, inutos ni Mr. Gu na bantayan ka. Huwag mo kaming pahirapan. Nangako ako kay Xiaoming. Hindi dapat masisirang pangako. Ngunit paano ako makalabas? Makahingi na ako ng tulong sa kanya.
Salamat. Ibubunyag ko ang aking pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya ko. Ang mga bodyguard nito ay likas na masunurin. Ngunit kahit na ano, ikaw din ang fiancé ko. Tumakbo sa bahay ng ibang tao sa kalagitnaan ng gabi. At ito ay bahay ng aking tiyuhin. Hindi masyadong angkop. May mga alitan kayo ng tito mo na kailangan lutasin. Hindi ito emotional conflict. Tama yan. Nag-renew ka ba ng kontrata sa tito ko? Bakit ka kinakabahan? Tinatanong kita, gusto mo bang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa aking tiyuhin? Walang tungkol sa tito ko, bagamat siya ang malamig na mukha ng hari ng impyerno. Ngunit ang kanyang kakayahang makaakit ng pera talaga. Ikaw, maaari kang kumita sa kanya. Malapit na ba tayo? Hindi pa kita natatanong, bakit kailangan mong pumunta sa bahay ng Bai ngayong gabi? Maraming celebrity doon, mayaman at kabataan sa bahay nila ngayong gabi. Napakalinis. Magkaibigan kami ni Bai Xiaoming. Sabi niya, nadadalaw ako sa kanyang homecoming banquet. Okay. Kilala talaga niyan ang panganay na anak ng pamilya Bai. Maaari mo ba akong dalhin doon? Hindi maganda. Fiancé mo ako, kahit anong mangyari. At marami akong natulong sa iyo ngayong gabi. Hindi ka masusunog ng mga tulay sa pagtawid sa ilog, di ba? Okay, mabuti. Okay, magpalit na tayo ng damit. Napakaganda naman ang suot mo. Hindi ako sanay. Maging makumpiyansa ka lang. Tara, pasok na tayo. Salamat. Huwag maging magalang sa akin sa hinaharap. Mukhang medyo mahal. Binili mo? Binigay lang ito. Hindi pwedeng galing sa tito ko. Biro lang. Tara na. Salamat sa pagpunta. Maraming salamat. Napakaganda nito. Sinong babaeng yun? Yan. Ang ganda mo ngayon. Ikaw ay... Ako na magtanong sa iyo nito. Yan. Siya bang hamak na yon? Tama? Napakaganda mo sa iyong itsura. Paano ka nalakaslot para gumitaw? Isang tao mangyari sabihin sa akin na huwag ipagtanggol ang hamak na ito. Sa tingin ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya. Naku, lagot ako. Ang pangalan ko ay Gu Yuan. Ang panganay na apo ng pamilya Gu. Ako ang fiancé ni Yan. Pasensya na. Kaibigan ka pala ni Yan, ang anak na babae ng pamilya Bai, si Bai Xiaoming. Oo, ngayon lang. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi mahalaga, pero ang ibig mong sabihin may ex Yan? Anong ex? Pang-araw na relasyon lang yun. Wishful thinking ko lang yun. Sino ba kasing walang alam? Hanap ako na makaharap sa kanya ngayon. Hindi. Si Xiaomi ang nagkamali. Ano man ang mangyari sa hinaharap, lagi kitang tatratuhin ng mabuti. Siya nga pala. Paano ko maalala na sa guest list yun? Isa pa itong mula sa pamilyang Gu. Nandito ako bilang kasamang lalaki ni Yan ngayon. Ayan na. Iniisip ko kung kailan darating ang taong iyon. Yan. Kukuha muna tayo ng maiinom. Miss Bai, mag-usap muna kaya't may kukunin lang ako. Yan. Ang bilis mo nagkaroon ng bagong pag-ibig. Ito isang mahabang kwento. Wala na akong sasabihin pa. Sa tingin ko itong si Gu Yuan, ang young master ay napakabait. Malalani ka pa rin ni Dujin. Isang daang beses na mas mahusay kaysa sa lalaking sumina sa iyong puso noon. Hey, sino ka sa tingin mo? Siya nga pala ang pipi kong kapatid at ang gangster niyong kaibigan. Bakit ka nandito? Sino nangyaya na pumasok ka? Siyempre, invited kami. Nakita mo na ba itong pangunahing tauhan na pigil ngayong gabi?
Imbitasyon sulat kamay ni Shanjin Bai. Bakit nasa lugar mo? Tinanggap ako ng anak ng pamilya Bai. Siyempre, kasama ko yung invitation. Sabihin mo ulit, paano ko nakapasok ng gangster? Ang ngayong imbitasyon ay binigay sa akin ng isang kaibigan. Pwede mo akong ibuli, pero hindi mo pwede ibuli ang kaibigan ko. Ikaw ay pepe at nagsinungaling pa rin. Ang imbitasyon ay sa iyo. Paano magiging katulad ng isang normal na tao? Isang taong may kapansanan? Hindi banggitin ang anak na babae ng pamilya Bai. Anong uri kang tao may kapansanan? Magsalita ka na mas malinaw sa akin. Ikaw? Nakalusot ka. Naglakas loob ko saktan ng anak ko? Tayan, sa tingin ko nakikipagsabuatan ka sa kanya. Sinadya niyong pumunta? Hindi ako. Ikaw ang ulan ng bastos. Ayaw kong mataman ko kayo. Umalis na kayo dito. Inimitahan kami. Dapat kayong umalis. Halik kaya tingnan. Ito ang 2 taong pumasok para kumain at uminom. Ang malakas ng boses mo. Alam mo ba kung sino ako? Isang gangster lang nakipagtulungan sa pipe. Nanglakas mo kung buhusan ako. Bakit? Gusto mo na isa pang inumin? Yan. Tuturuan ko siya ng leksyon. Paano? Gusto mo humingi ng tawad? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong saktan na kaibigan ko. Ma! Tingnan mo! Siyan, para sa kapakanan ng ating pamilya, hindi ko gustong gawin ito. Taejon! Bilisan mo tumawag na security! Hihintay mo pa mag-kick out? Sana hindi ka magsisisi. Magsisisi ako kung aso. Tandaan mo sinasabi mo. Anong nangyayari? Master Guyuan, dumating ka sa tamang oras. Nagkaroon ng masamang kaibigan ng batang ito sa labas. Maraming tao sa pamilya. Kaibigan sa labas? Iyon, huwag mo akong ituro. Master Guyuan, ang walang hiyang babaeng ito. Sa tingin ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi nyo. Siya ang gangster. Pinayon ko si Yan. Mag-ingat sa pagkikipagkaibigan. Siya ngayong fiancé mo kung tutuusin. Dapat hindi mapaya ang pamilya ko. Sinong nagkakaalam na aking kabaitan ay sasalubungin ng pagkabalisa. Huwag malito sa tama at mali. Ikaw ang unang nanggalit sa kaibigan ko. Kalukuhang kaibigan, hindi ko pa nasasabi kay Master Guyuan. Paano kung pinalusot mo siya? Kilala niyo ba kung sino ang gangster na pinagsasabi ninyo? Kilala mo siya? Malapit na security. Iyan siya. Takilang-kilang. Mali ang pagkakaintindi nyo. Ang nag-iisang babae sa pamilya Bai si Miss Xiaomei. Paano kami nagkakamali? Sino ka naglakas ng loob sigawan ng panganay ng babae? Ito talaga si Bai Xiaoming? Oo, matagal-tagal na rin bago ako nakauwi. Pagbalik ko, may nakasalubong akong 2 bulag. Ang pamilya Bai ang pangalan ng babae ay isang kaibigan mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Kaibigan ko siya. Walang kinalaman sa kanyang pagkakalinan. Kahit para sa mga ordinaryong tao, hindi kayo pwede magbuli kung gusto nyo. Ikaw, tama si Yan. Nandito ang security. Dapat hilingin mo sa kanila palisin ako. Ikaw? Xiaoming, ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Paumanhin. Kami ni Yan isang pamilya. Magkaibigan tayong lahat. Ngayon alam namin na si Yan ay may pamilya. Sinong tinatawag pipi kanina lang. Pero alam ko na matutunan mo kung paano huminga tulad ng isang aso. Ano? Anong sinasabi mo kanina lang na maghihinayan na parang tuta? Anong gagawin mo ngayon? Malamang maririnig mo yan ngayon. Miss Xiaoming, hindi magandang sitwasyon na ito. Ito ang selebrasyon. Kapag sinabi ko, susundin nyo. Master Guyuan, Hindi ako makikialam sa mga gawain ng isang tao. magmadali or tatawagin ko ang mga security guard para mapaalis kayo. Okay. Ayaw kong makarinig to ng mga aso. Security, paalisin silang 2. Ginawa ko lahat ang hinihiling mo. Sinabi ko, tumawal ka ng parang tuta. Pero hindi ko sinasabi na hindi ko kayo papalabasin. Ilabas mo na sila. Anong nangyari sa loob? Nagkipagtulungan si Yan sa mga tagalabas para ibuli si Meng Yue. Gusto niya na dumala sa selebrasyon. Ngunit ginamit ni Yan ang kasikatan ng kasintahan si Master Guyuan. Nasa loob siya? Oo, hindi ko alam kung saan ako nasaktan. Masakit siya. Maaari mo bang suriin ito para sa akin? Iyan. Masyado ba akong mabait sa'yo? Naglakas loob kang sumuway sa akin. Master Gu, Kung nasaktan ka,
Pumunta ka sa ospital. Hindi ako doktor. Hindi ba masyadong bastos ang pagdiin sa kanya? Ito ang celebration mo. Pero nagdulot ako ng gulo. Okay lang yon. Relax. Mag-enjoy tayo. Gusto lang kitang protektahan. Tulad ng pagprotekta mo sa akin. Kailangan lang natin maging ganito kahusay. Nagsiselos na ako. Nagsiselos ka sa amin? Sa'yo ang si Yan Yan. Kailangan mong mangako. Huwag mong saktan si Yan Yan. Susubukan ko. Ano ang pinakamahusay? Ay kailangan din mabuti. Nakita ko si Yan Yan ay makakaranas ng kaginawan sa paghanap ng mabuting mauwian. Ako, naiingit talaga ko sa iyo bilang magkasintahan. Hindi ko pa alam kung kailan ko ulit makikilalang mahal ko. Miss Bai, may crush ka ba? Oo, meron. Siya ay tiyuhin ni Go Yuan. Ito si Go YZ. Ang pangalan? Go YZ? Tito, Ang sweetheart ko. anong ginagawa niyo dito? Tito, bakit ka nandito? Ang taong gusto ko ay si Go YZ. Nanalo ako ng jackpot. Ang tito ko pala ang gusto mo. Oo, ito ay pag-ibig sa unang tingin. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ka dapat nandito. Masyadong masungit ang tito ko. Nagtatrabaho lang si Yan Yan para sa'yo. Hindi ito ibinenta sa'yo. Paano mo nalaman hindi siya ibinenta sa akin? Nakakatawa talaga si Mr. Gu. Para nagustuhan pa kita. Anong sitwasyon? Si Yan Yan ay mabuting kaibigan ni Miss Bai. Fiancé niya ako. Natural na lumabas kami. Ano ang tawag dito? Perfect husband and wife? Anong husband and wife? Hindi mo alam ang cute nilang dalawa. Ang isa ay yung pamangkin. Ang isa ay ang aking matalik na kaibigan. Tsaka kung pwede tayong dalawa. Tapos magiging masaya ang lahat. Tapos ay magiging tiyahin ka ni Yan Yan. Nakakahiya. Tama na. Hindi ba? Hoy, saan kayo pupunta? Dapat pa tayong sumunod? Siyempre hindi pwede. Hindi mo nakita ang mukha ng tito ko. Halos kanibal. Payo ko sa'yo. Manatili ka rito. Sa madaling salita, sa tingin mo ng ating kontrata ay isang blankong papel? Nangako ako kay Xiaoming na darating ako. Hindi ko siya pwedeng tanggihan. Kung ganun, ay binigo mo ako. Akala ko nasa bahay ka lang. Bahay? Iyan ay yung tahanan. Ito ay isang kulungan sa akin. Kung ito ay isang kulungan, manatili ka pa rin sa akin. Hayaan mo na lang ako. Nangako ko kay Gu Yuan at si Xiaoming. Gusto ka niya. Ito ang unang pagkakataon na magkagusto siya sa isang tao. Anong kinalaman ko kung gusto niya ako? Kung gusto mo, kailangan mo maging responsable. Kailangan ko lang naman ang responsableng tao. Kaya walang kwentang pagmamahal ko sa'yo. Tama ba yan? Ayan ka na naman. Siyan, sa tuwing tumitingin ka sa akin ng ganito, ito ay nagbibigay sa akin ng ilusyon na gusto mo ako. Oo. Ako'y walang pag-asa sa pag-ibig sa'yo. Siyan, alisin mo ang iyong mapagkunwari ng mga mata. Hindi ako hangal na batang si Gu Yuan. Babalik ako pagkatapos ng handaan. Mangyaring huwag mong salita ng walang kabuluhan sa harap ni Xiaoming. Anong kalokohan? Tungkol sa best friend mo? At ang taong gusto niya? Bagay ba kayo sa kama? Ikaw? Mr. Gu, sa tingin ko hindi mo masyadong naintindihan si Yan Yan. May nangyari sa boses niya. Hindi makapagsalita, pero maayos naman ang pandinig niya. Hindi mo kailangan maging malapit. Kaya niya itong marinig. Ano? Gusto kong sabihin na huwag mong sisihin ang iba sa pagtutulak sa'yo ngayon. Hindi yan sinasadya. Paano naman ang mga tong hindi niya lubos na kilala? Karaniwan ang mga tao ay lumalabas sa malapit na makipag-ugnay. Hindi pamilyar? Mahangin dito. Pumasok na tayo at mag-usap. Okay, nandito nga ako para papasukin ka.
Mr. Gu, Anong ginagawa mo? Mr. Gu, anong gusto mo sabihin kay Yan sa hinaharap? Maaari mo akong tawagan. Hindi komportable para sa kanya namang salita. Maaari akong maging tulay ng komunikasyon mo. Natatakot ako na ang pinag-usapan namin ni Sian ay ayaw mong malaman. Anong ibig mong sabihin? Wala itong kinalaman sa'yo. Yan. Bakit ba ang sungkit niya sa akin? Dahil ba hindi ako maganda? Maayos ang lahat sa iyo. Yan. Maituturing ka na niyang pamangkin. Malapit ka sa kanya. Dapat tulungan ako mahuli siya. Sa wakas nakabalik na. Hoy, kuya. Nagpalit ka ulit ng girlfriend? Anong klaseng girlfriend ito? Halika't bigyan mo ako ng halik. Putang pagmumukha, walang iya. Kuya. Hayaan, may papagilala ko ito sa iyo. Ito si Go YZ, ang pinuno ng pamilyang Go. Itong matalik kong kaibigan na si Sian. Fiancé ko na siya ngayon. Ikaw ba ang bar girl? Anong bar? Kuya, anong pinagsasabi mo? Anong kalokohan na pinagsasabi mo? Pumunta ako sa bar na 2 araw na nakalipas at nakita ko itong pipi. Nagtrabaho ako doon. Nakita mo naman na umamin siya. Kapatid, anong klaseng babae ang nahanap mo? Naghanap ng taong marumi. Pipi pa. Normal na trabaho yun. Kumikita ko gamit ng aking mga kamay. Sigurado hindi ito ang sinasabi mo. Ikaw ang tunay na marumi. Ang bibig na yan, kuya, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kaibigan ko si Sian. Kaibigan? Paano kita tuturuan kung paano maghanap ng kaibigan? Pumunta ka sa ganung lugar para maghanap ng kaibigan? Anong klaseng lugar yun? Di ba gumagastos ka rin sa ganyang lugar? Anong tawag sa'yo? Master Gu, hindi mo siya kailangang protektar dahil lang siyang iyong pamangkin. Hawakan mo siya. At nakasuot pa ng malaking scarf. Alam mo ba kung sino mangangalon niya nito? Akin ito. Kapatid, hindi ko alam. Ayan naman ang pag-uusapan natin. Sobrang init dito. At nakasuot ng napakalaking scarf. Baka may tinatago siya. Mahal ito. Tanggalin mo ang scarf para sa akin. Limited edition ng Gucci. Napakamahal niyan. Yan. Nabili mo ba ito? Para ito nangyari, 50 na napakahalaga. Manahimik para sa gantimpala. Tumahimik ka! Binigay ba ito? Alam mo ba, ito yung kwintas na nagustuhan ko pero hindi ko nabili noon. Dahil ito binili ko YZ. Posible bang kaibigan ni Yan si Miss Bai? Bumili ako ng isang kwintas na kapareha. Ang nakikiisa sa bansa. Hindi ko maamin ang pagkakamali ko. Kaya ikaw, ano relasyon yung dalawa? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang tiyo at ang pamangkin na nagbabahagi ng isang babae. Kayong mga mayayama ay naglalaro talaga. Sabi ko, gumastos ako para matulog kasama siya sa bar noon. Hindi siya pumayag. May sponsor na pala. Oo. Binili ko ang kwintas na to para sa kanya. Ikaw? Si Sian ay maaaring ituring na kalahating miyembro ng pamilya. Kaya binigay ko ito bilang regalo. At sakto, may nagaganap na selebrasyon. Pero paano naman ang pamangkin ko? Karaniwan siyang masyadong pabaya. Mga bagay na hindi niya naiisip. Bilang isang magulang, naisip ko ito para sa kanya. Hindi ba nararapat? Kaya, ang kwintas na ito inihanda mo para kay Yanya at kay Guyuan? Tama. Masyado akong pabaya noon. Sorry Yan. Humihingi ako ng tawad. Tinatakot niyo talaga ako. Akala ko may relasyon kayong dalawa. Sorry Yan. Sinisilang kita ng mali. Kuya, humingi ka rin ng tawad. Bakit?
Ikaw nang bahala sa pamilya mo. Huwag magpalin lang sa kanyang kaawa-awang hitsura. Kuya! Huwag magsalita ng ganyan. 80 milyon na kwintas ang dinaya hanggang masuot sa leeg. Isa siyang sakib na bayaran. Dahil isang gusto mo makyat sa master at maging mayaman. Tinamaan mo ako. Tamaan din kita. Naglakas loob. Saktan ako. Baliw ka. Ano ang nangyayari? Hindi ba magkikiisang pamilya gusto pamilya ba? Hindi ba nila nalaw ang kanilang business territory? Nag-aaway sila dahil sa isang babae. Ewan ko lang sa babaeng yun. Baliw ka! Bakit mo ako sinasaktan? Hindi ko gusto ang relo na ito. Hindi ko gusto ang mapagkukunan ng pamilya bay. Hindi mo gusto, tama! Kakailanganin niyo mapagkukunan. Ang panglabas na pakikipagtulungan ay palaging dumadating sa amin. Matapos mawala ang pamilya bay mo sa pamilya ko, ano ang susunod na gagawin mo? Paumanhin. Deserve ng kapatid ko. Sino nagsabi sa kanya na maging isang puta? Pasensya na sa ugali ng tito ko. Para talaga siyang bata. Ayaw kong gumawa ng eksena sa iyong homecoming banquet. Huwag magsabi ng masama tungkol sa kanya. Napakalalaki niya. Anong dapat kong gawin? Mas mahal ko pa siya. Teka, anong gagawin mo ngayon?